Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Renato Santos, isang espesyalista sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda na may partikular na focus sa kalusugan ng mga kalalakihan. Sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga Ginoo na harapin ang mga pagbabagong dulot ng pagtanda, siguraduhing napapanatili nila ang kanilang sigla at kagalingan. Ngayon, nais kong talakayin ang isang paksa na madalas ay ibinubulong lamang ngunit bihirang tugunan ng praktikal at natural na mga solusyon, ang kalusugan ng paninigas ng ari paglampas ng edad 60. Kung kayo po ay lampas na ng 60 at napapansin ninyong hindi na matigas ang inyong ari sa paggising, hindi nyo po iyon kasalanan. Iyan po ay dahil sa daloy ng inyong dugo. At ngayon, sasabihin ko sa inyo kung paano ito maaaring ayusin ng alak. Tama po ang inyong narinig. Hindi gamot, hindi operasyon, kundi mga partikular na uri ng red at white wine, yung tipo na madalas ay ipinagbabawal o pinapabawasan ng mga doktor, ang maaaring eksaktong natural na susi para muling manumbalik ang magandang daloy ng dugo sa inyong sandata. Mukhang napakaganda para maging totoo dahil ang inyong matututunan ay hindi lang kayo gugulatin. Maaaring mabago nito ang inyong pananaw tungkol sa pagtanda at pakikipagtalik habang buhay. Ako naman, si Dr. Miguel Mike Cardenas, isang urologist at eksperto sa kalusugan ng kalalakihan na may higit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga lalaking tulad ninyo na muling matuklasan ang lakas sigla at kumpiyansa ng walang gamot o operasyon. Akala ng karamihan sa mga lalaki ay nakakasama ang alak sa performance, ngunit may ilang partikular na alak na makakapagpabuti nito sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga ugat, pagpapahusay ng daloy ng dugo, at pag-stimulate mismo ng prosesong nagpapalakas ng matibay na paninigas. Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag ko ang 5 uri ng alak na hindi lang masarap, kundi talagang nakakatulong na ibalik ang inyong kakayahang makipagtalik, kumonekta, at muling maramdaman ang sarili. At isa sa mga ito, ang pangatlo, ay maaaring makapantay sa epekto ng mga deresetang gamot nang walang mga side effect. Ngunit bago natin talakayin ang 5 alak na maaaring muling magpasigla ng inyong performance, mahalagang maunawaan kung bakit humihina ang paninigas ng ari paglampas ng edad 60 at kung paano ang alak sa lahat ng bagay ay maaaring makatulong na ibalik ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Habang tumatanda ang mga lalaki, lalo na paglampas ng 80 karaniwan, nang mapansin ang unti-unting paghina ng paninigas ng ari. Ngunit salungat sa paniniwala ng marami, hindi lamang ito tungkol sa pagtanda. Ito'y tungkol sa sirkulasyon. Ang paninigas ng ari ay lubos na nakadepende sa daloy ng dugo. Kapag ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa ari ay nagsimulang tumigas, kumipot o mamaga, nagiging mas mahirap para sa dugo na pumasok at manatili roon. Sa paglipas ng panahon, ang nabawasang daloy na ito ay humahantong sa mas mahina, mas maikli o hindi consistent na paninigas. Ang sala rin sa likod nito ay hindi palaging mababang testosterone o kawalan
ng pagnanasa. Madalas ito ay endothelial dysfunction. Kapag ang panloob na lining ng inyong mga ugat ay hindi na gumagana ng mahusay, ang lining na iyon ang gumagawa ng nitric oxide, isang molekula na nagsasabi sa inyong mga ugat na mag-relax at bumuka ng malapad. Kung walang sapat na nitric oxide, ang mga ugat sa inyong ari ay hindi makakabuka, at kung hindi sila makakabuka, hindi sila mapupuno ng dugo. Walang dugo, walang paninigas. Dito na pumapasok ang alak sa kwento. Ang ilang uri ng alak, lalo na ang pula, ay mayaman sa mga natural na compound tulad ng resveratrol, flavonoids, at polyphenols. Ang mga plant-based antioxidant na ito ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga, pabutihin ang pagiging flexible ng mga ugat at stimulate ang produksyon ng nitric oxide. Isipin nyo na parang tinutune up ang inyong mga ugat. Nagiging mas makinis sila, mas nababanat at mas mahusay sa paghahatid ng bugso ng dugo na kailangan para sa matibay na paninigas. Ang ilang alak ay ginagaya pa nga ang epekto sa ugat ng mga gamot sa ED, ngunit walang mga side effect o pagkadepende. Sa katamtamang dami, ang tamang alak ay maaaring mapahusay ang daloy ng dugo, hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi direkta sa inyong ari. Ito ay isang natural at kasiyasyang paraan para suportahan ang sexual function, lalo na sa mga lalaking nasa edad 60, 70 at pataas. Ngunit hindi lahat ng alak ay pare-pareho. Ang ilan ay may mas malakas na benepisyo kaysa sa iba. At ang una sa ating listahan ay hindi lamang mayaman sa mga compound na nagpoprotekta sa puso. Maaaring isa ito sa pinakamabisang alak para sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo kung saan ito mahalaga. Magsimula tayo sa Pinot Noir, ang katulong ng puso. Una, Pinot Noir, ang katulong ng puso. Aminin ko, noong una kong sinimulang irekomenda ang Pinot Noir sa aking mga pasyente, marami sa kanila ang tumingin sa akin na parang nagbibiro ako. Alak para sa erectile dysfunction. Ngunit ang totoo, ang Pinot Noir ay hindi lamang kasiyasyang inumin. Isa ito sa pinakamabibisang natural na kakampi natin pagdating sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at muling pagpapasigla ng sexual function sa mga lalaking lampas 60. Ang nagpapabisa sa Pinot Noir ay nasa balat nitong matingkad na pula. Tumutubo sa mas malamig na klima, ang ubas na ito ay nagkakaroon ng napakataas na antas ng resveratrol, isang compound na nagsisilbing tagapagtanggol ng mga ugat. Tinutulungan ng resveratrol ang inyong mga artery na mag-relax at bumuka, na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo sa buong katawan kasama na sa ari. Ito ang susi. Ang paninigas ay lubos na nakasalalay sa kakayahan ng mga ugat sa ari na bumuka ng malapad at epektibong maipon ang dugo. Kung wala iyon, walang anumang pagnanasa o estimulasyon ang makakalikha ng matibay at pangmatagalang paninigas. Nakakita na ako ng mga lalaki na akala nila ay tapos na ang kanilang magagandang araw, na muling nagkaroon ng kumpiyansa, intimasiya at performance sa pamamagitan lamang ng maliliit na pagbabago tulad ng pagdaragdag ng isang kupita ng Pinot Noir, humigit kumulang
150 ml sa kanilang panggabing rutina. Siyempre, hindi ito tungkol sa labis na pag-inom. Ito ay tungkol sa paggamit ng alak ng may layunin. Ang isang kupitang 100 kasabay ng hapunan na ipinapares sa mga pagkaing mayaman sa nutrisyon ay maaaring dahan-dahang mapabuti ang sirkulasyon sa paglipas ng panahon. Mas flexible na mga artery, mas mahusay na produksyon ng nitric oxide at nabawasang pamamaga, lahat ay humahantong sa isang bagay, mas matibay at mas maaasahang paninigas. At iyon pa lamang ay maaaring magbago ng lahat mula sa inyong mood hanggang sa inyong relasyon at sa inyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Ngunit paano kung may alak na hindi lamang nagbubukas ng mga ugat, kundi mayroon ding kapangyarihang patagalin ang pananatili ng dugo kung saan ito nararapat? Dito pumapasok ang susunod na alak sa ating listahan. Isang matapang na pulang alak na kilala sa malalim nitong istruktura at mas malalim pang epekto sa sexual stamina. Pag-usapan natin ang Cabernet Sauvignon. Kung kasama ko pa rin kayo at tumatagos ito sa inyo, pakitype lang po ng 1 sa comments. Gusto kong malaman na nandito kayo at tinatanggap ninyo ito. Ngayon, tumungo na tayo sa pangalawang alak sa ating listahan. Pangalawa, Cabernet Sauvignon, ang hari ng sirkulasyon. Mayroong isang bagay na kapansin-pansin sa isang kupita ng Cabernet Sauvignon. Ito'y matapang, malalim at puno ng kumpiyansa, eksakto ang uri ng enerhiya na nais maramdaman muli ng maraming lalaki sa kanilang sariling katawan, lalo na pagdating sa sexual performance. At ang koneksyon ay hindi lamang metaporikal. Ang Cabernet Sauvignon, lumalabas, ay isa sa pinakamabisang alak para sa pagpapahusay ng daloy ng dugo na nagtutulak ng malakas at maaasahang paninigas. Ang sikreto ay nasa makapangyarihang konsentrasyon nito ng proanthocyanidins, mga plant compound na nagpapabuti sa pagiging elastiko ng mga ugat at tumutulong na bawasan ang oxidative stress sa mga daluyan ng dugo. Kapag ipinapaliwanag ko ito sa aking mga pasyente, madalas ko itong inihahalin tulad sa paglilinis ng isang hose ng hardin. Kung ang lining ng inyong mga artery ay matigas, makitid o namamaga, nahihirapan ang dugo na makarating sa ari sa dami at bilis na kailangan para sa isang buong paninigas. Tumutulong ang Cabernet na i-relax ang mga ugat na iyon, pinapabuti ang sirkulasyon at ibinabalik ang dinamikong presyon na kailangan upang mapanatili ang pagka-excite at performance. Ang pinakakapansin-pansin sa akin ay kung paano inilalarawan ng mga lalaki ang kanilang transformasyon matapos itong ipasok sa kanilang rutina. Isang pasyente, si Lolo Carding, ang nagsabi sa akin, hindi lang yung paninigas ang bumalik, pati yung pakiramdam ko sa sarili ko. Hindi ko na iniiwasan ang intimasya, inaabangan ko na ito. Mahalaga iyon. Ang kalusugang sexual paglampas ng 6 ay hindi lamang pisikal. Ito'y emosyonal, relasyonal, at malalim na nakaugnay sa kumpiyansa. Ang Cabernet Sauvignon, kapag ininom ng katamtaman, ay sumusuporta sa lahat ng iyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong cardiovascular system at pagpapalakas
ng inyong sexual response sa paraang natural at sustainable. Mayroon ding partikular na yaman ang Cabernet na napakasarap ipares sa mga walang taba na karne dark chocolate o kahit isang tahimik na sandali sa pagtatapos ng mahabang araw. Nagiging bahagi ito ng isang ritual hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa muling pagbawi ng isang bahagi ng inyong sarili na akala ninyo ay wala na. Ngunit kung ang Cabernet, ang hari ng sirkulasyon, ang susunod na alak ay ang mandirigma para sa testosterone. Ibinabalik nito ang init hindi lamang sa inyong mga ugat, kundi pati na rin sa inyong pagnanasa. Tumungo tayo sa Shiraz. Pangatlo, Shiraz Syrah, ang toniko para sa testosterone. Mayroong partikular na init ang Shiraz. Ito'y matapang, medyo maanghang, medyo mailap, at para sa mga lalaking lampas, tista, maaaring ito mismo ang hinahanap-hanap ng inyong katawan. Madalas kong sabihin na ang isang kupita ng Shiraz ay parang may ginigising na mas malalim pa kaysa sa mga pandama lamang. At sa biolohikal na aspeto, maaaring iyon mismo ang ginagawa nito, ginigising ang mga natutulog na daanan ng testosterone at ibinabalik ang inyong sexual fire mula sa loob palabas. Ang nagpapabukod tangi sa Shiraz ay hindi lamang ang lasa nito. Ito'y ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang plant compound na tinatawag na quercetin. Kilala ang quercetin sa pagsuporta sa produksyon ng testosterone, lalo na sa mga tumatandang lalaki, na ang mga antas nito ay unti-unting bumababa. At kapag bumaba ang testosterone, bumababa rin ang inyong kakayahang tumugon sa sexual stimulation, kapwa sa isip at pisikal. Tumutulong ang Shiraz na suportahan itong mahalagang hormone. Ngunit hindi ito tumitigil doon. Gumagana rin ito sa inyong mga ugat. Tulad ng mga naunang alak, naglalaman ito ng mga antioxidant na nagtataguyod ng paglabas ng nitric oxide at nagpapahusay sa pag-relax ng mga ugat. Ngunit mayroong isang bagay na partikular na mabisa sa paraan ng paggana ng Shiraz. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo, pinapahusay ang pagnanasa, at sinusuportahan ang mismong hormone na nagpapasigla sa male sexual function. Nakakita na ako ng mga lalaki tulad ni Nicanor na muling nagkaroon hindi lamang ng paninigas, kundi pati na rin ng kanilang gilas, kanilang enerhiya, kanilang pakiramdam ng pagiging lalaki sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang katawan ng kailangan nito upang maalala kung paano gumana. Sinabi niya sa akin, ibinalik ng Shiraz ang kislap hindi lang sa kwarto, kundi sa paraan ng pagdadala ko sa sarili. Ang ganoong uri ng pagbabago ay malalim. Dahil kapag nagsimula kayong maramdaman muli ang inyong sarili, lahat sa paligid ninyo ay nagbabago, ang inyong relasyon, ang inyong kumpiyansa, ang inyong kalidad ng buhay. Ang Shiraz ay pasyon sa isang bote. Ngunit, paano kung mas gusto ninyo ang medyo mas magaan, mas nakakapresko, ngunit sapat pa ring makapangyarihan para suportahan ang kalusugang sexual? Maaaring magulat kayo sa kung ano ang magagawa ng isang mahusay na rosé, hindi lamang para sa inyong puso, kundi para sa inyong performance. Ating tuklasin. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ito, sige po at i-type ang 1 sa comments. Gusto kong malaman na kasama ko pa rin kayo. Ngayon, ituloy natin sa pang-apat na alak sa ating listahan. Pang-apat, rosé ang nakakagulat,
na pink hybrid. Aaminin ko, kapag iniisip ng karamihan sa mga lalaking lampas, sisinta ang alak na sumusuporta sa sexual function, malamang hindi rosé ang unang pumapasok sa isip. Ito'y magaan, mabango, madalas na iniuugnay sa mga hapon ng tag-araw o kaswal na pag-inom. Ngunit huwag hayaang linlangin kayo ng delikadong kulay nito. Ang rosé ay tahimik na makapagbibigay ng ilang makapangyarihang benepisyo para sa inyong sirkulasyon, inyong kumpiyansa, at oo sa inyong paninigas. Ang nagpap-espesyal sa rosé ay pinagsasama nito ang mga katangian ng parehong red at white wine. Gawa ito sa mga pulang ubas, ngunit may mas kaunting skin contact na nangangahulugang taglay pa rin nito ang marami sa mga polyphenol at flavonoid na kilalang sumusuporta sa kalusugan ng endothelium at produksyon ng nitric oxide. Ang susi sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa ari. Kapag tumaas ang antas ng nitric oxide, ang mga ugat sa inyong katawan at lalo na ang mga nasa inyong sexual organs ay nagre-relax at bumubuka ng mas malapad. Ang resulta ay pinahusay na daloy ng dugo, mas matibay na paninigas, at isang mas tumutugon na sistemang sexual sa pangkalahatan. Ang rosé ay madalas ding mas mababa sa alkohol na isang banayad na bentahe. Ang sobrang alak ay maaaring makamanhid sa sexual sensitivity at makapagpababa ng testosterone, ngunit nag-aalok ang rosé ng sapat na mga kapaki-pakinabang na compound nang hindi nalalagpasan ang balanseng iyon. Ito'y banayad sa inyong sistema habang ginagawa pa rin ang trabaho sa ilalim. Madalas ko itong iminumungkahi sa mga lalaki na dahan-dahang sinisimulan ang pagbabagong ito sa pamumuhay o nais ng isang bagay na ma-enjoy nila sa maagang gabi nang walang pag-aalala. Isa sa aking mga pasyente, si Ginoong Arturo, isang retiradong guro na nasa mga huling taon ng kanyang 60s, ay nagsabi sa akin na nagsimula siyang magbahagi ng isang kupita ng rosé kasama ang kanyang asawa, si Aling Celia, sa kanilang beranda tuwing gabi. Nagsimula ito bilang isang ugali, sabi niya, ngunit sa paanuman, mas napalapit kami nito pisikal, emosyonal, at oo, bumuti ang performance ko. Ang kwentong iyon ay nagpapaalala sa akin minsan ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nagmumula sa pinakasimpleng mga pagbabago. Ngayon, kung naghahanap kayo ng alak na naglalaman ng lahat ng benepisyo sa daloy ng dugo na napag-usapan natin, kasama pa ang isang natatanging kakayahang labanan ang mga issue sa paninigas na dulot ng stress, ang ating huling alak ay maaaring ang lihim na kampiyon. Pag-usapan natin ang Malbec. Panglima, Malbec, ang pampasigla ng libido. Mayroong isang bagay na makalupa at matatag sa Malbec. Ito'y mayaman, makinis, at tahimik na makapangyarihan, tulad ng epekto nito sa katawan ng isang lalaki kapag ginamit ng may intensyon. Nagkaroon na ako ng hindi mabilang na mga pakikipag-usap sa mga lalaking nasa kanilang 60s at 70s na nagsabi sa akin ng parehong bagay. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng paninigas. Ito'y tungkol sa muling pakiramdam na buhay. At para sa marami sa kanila, ang Malbec ay gumanap ng isang nakakagulat na papel sa paglalakbay na iyon. Ang Malbec ay puno ng polyphenols, mga natural na compound na hindi lamang sumusuporta sa sirkulasyon, kundi mayroon ding kapansin-pansing epekto sa stress
at pamamaga. Mas mahalaga iyan kaysa sa inaakala ng karamihan. Sa mga lalaking lampas isintamta, isa sa mga tahimik na pumapatay sa sexual performance ay ang talamak na stress. Ang mataas na antas ng cortisol ay maaaring makapagpakipot ng mga ugat, makapagpababa ng testosterone, at makapagpahina ng inyong kakayahang tumugon ng pisikal kahit na nandyan ang pagnanasa. Ang Malbec, kasama ang natatanging antioxidant profile nito, ay tumutulong na kontrahin ang stress na iyon at protektahan ang inyong vascular system. Dahan-dahan nitong pinaparelax ang katawan at isip, nililinis ang daan para sa mas consistent at kasiyasyang paninigas. At narito pa ang isang bagay na gusto ko tungkol sa Malbec. Ito ay isang alak na nag-aanyaya sa inyong magdahan-dahan namnamin. At madalas, doon nagsisimula ang tunay na koneksyon kapag hindi kayo nagmamadali, hindi labis na nag-iisip, kundi naroroon lamang kasama ang inyong sarili o ang isang taong mahalaga sa inyo. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Elias, isang byudo na kamakailan lamang nagsimulang makipag-date muli, ang nagsabi sa akin na ang Malbec ay nagbigay sa kanya ng higit pa sa mas mahusay na daloy ng dugo. Binigyan siya nito ng kumpiyansa na muling makipag-intimate ng walang takot o kahihiyan. Ang ganoong uri ng transformasyon ay hindi nasusukat sa miligramo o mga pagsusuri sa laboratorio. Nararamdaman ito sa puso at sa mga sandaling iyon ng pagiging malapit na madalas nating hindi na pinaniniwalaang posible pa. Ngayong alam na ninyo kung aling mga alak ang nag-aalok ng pinakamalaking benepisyo, ang susunod na tanong ay nagiging krusyal. Paano ninyo aktwal na gagamitin ang alak sa tamang paraan upang suportahan ang kalusugang sexual nang hindi napapasobrahan? Pag-usapan natin iyan sa susunod. Paano gamitin ang alak ng ligtas at epektibo paglampas ng 60? Ang pag-alam sa mga benepisyo ng alak ay isang bagay, ngunit ang paggamit nito ng matalino, lalo na paglampas ng 60, ay kung saan nakasalalay ang tunay na kapangyarihan. Sa yugtong ito ng buhay, iba na ang tugon ng inyong katawan kumpara noong kayo'y nasa 30s o 40s. Hindi ibig sabihin nito na kailangan ninyong iwasan ang alak. Nangangahulugan lamang ito na kailangan itong maging bahagi ng isang balanseng may layuning diskarte sa kalusugan at siglang sexual. Ang gintong tuntunin na lagi kong ibinabahagi sa aking mga pasyente ay ito: ang katamtaman ay gamot, ang labis ay kaaway. Ang isang kupita ng alak, ideal na mga 150 ml, ay sapat na upang mabuksan ang mga benepisyong ating tinalakay, mula sa pinahusay na daloy ng dugo hanggang sa mas mataas na produksyon ng nitric oxide at suporta sa hormone. Higit pa riyan, at maaari ninyong baligtarin ang mga benepisyong iyon. Ang sobrang alak ay maaaring makamanhid sa nervous system, magpababa ng testosterone, magpataas ng presyon ng dugo, at tuluyang makagambala sa proseso ng paninigas. Ngunit sa maliit at tuloy-tuloy na dami, ang alak ay nagiging isang kasangkapan, isa na dahan-dahang sumusuporta sa sirkulasyon, nagpapagaan ng tensyon, at humihikayat ng pisikal na intimasya na hindi nalulula ang inyong sistema. Ang pinakamagandang oras uminom
ay kasabay ng panggabing pagkain kung kailan ang katawan ay nasa mas relax na estado. Ang pagpapares ng alak sa mga pagkaing mayaman sa zinc, magnesium at healthy fats tulad ng mga berdeng madahong gulay, salmon o mani ay maaaring magpalakas ng epekto nito. At mahalaga ang pananatiling hydrated lalo na kung umiinom kayo ng gamot para sa presyon ng dugo o kalusugan ng puso. Sinusuportahan ng tubig ang paggana ng atay, pinapanatiling malabnaw at dumadaloy ang inyong dugo at tinutulungan ang inyong katawan na mas epektibong ma-metabolize ang mga kapaki-pakinabang na compound sa alak. Napag-alaman din ng ilang lalaki na ang pagsasama ng magaang pang-araw-araw na pagkilos tulad ng paglalakad pagkatapos ng hapunan ay nagpapalaki sa epekto ng alak sa sirkulasyon. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagpiling ito sa pamumuhay kapag pinagsama-sama ay maaaring lumikha ng kapansin-pansing pagbuti sa sexual performance, enerhiya at kumpiyansa. Ngunit ang alak ay isang bahagi lamang ng equation. Mayroong isang bagay na mas makapangyarihan na nangyayari kapag pinagsama ninyo ang pisikal na pagpapabuti sa emosyonal na koneksyon, kumpiyansa at isang mas malalim na kahulugan ng layunin. Pagsama-samahin natin ang lahat. Konklusyon, sa ngayon natutunan ninyo ang isang bagay na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaking lampas, simple mula sa kanilang mga doktor na ang kasiyahan, intimasya at siglang sexual ay hindi kailangang maglaho kasabay ng edad. Sa katunayan, maaari pa itong lumalim. At ang isang bagay na kasing simple at kasiyasya tulad ng alak ay maaaring maging bahagi ng pagpapanibagong iyon, hindi bilang isang bisyo, kundi bilang isang daluyan para sa kalusugan, koneksyon at kumpiyansa. Nakita ninyo kung paano mapapalakas ng Pinot Noir ang inyong puso at makakatulong na ibalik ang daloy ng dugo, kung paano pinapabuti ng Cabernet Sauvignon ang sirkulasyon upang ang inyong paninigas ay maaaring bumalik ng may lakas at pagiging maaasahan, kung paano muling mapapasigla ng siras ang testosterone, ang mahalagang kislap na nagpapasigla sa inyong pagnanasa, kung paano ang rose banayad, ngunit makapangyarihan, ay sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat habang pinapakalma ang nervous system, at kung paano mapapataas ng Malbec hindi lamang ang inyong libido kundi pati na rin ang inyong pakiramdam ng kaginhawaan at presensya, lalo na kapag ang stress ay nagdulot na ng pinsala. Ngunit higit pa sa agham, higit pa sa mga antioxidant at polyphenol, mayroong isang mas personal na katotohanan. Sa yugtong ito ng buhay, hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito'y tungkol sa muling pagbawi ng inyong kapangyarihan, inyong koneksyon, at inyong karapatang makaramdam na buhay. Ang kakayahang makipag-intimate, maramdamang hinahangad, ipahayag ang pagmamahal ng pisikal, hindi lamang iyon mga bonus. Bahagi iyon ng inyong kabuuan bilang isang lalaki. Nakipagtrabaho na ako sa libu-libong lalaki sa kanilang 60s, 70s at higit pa, at ang pinakakakilakilabot na mga transformasyon ay hindi lamang pisikal, sila'y emosyonal. Kapag napagtanto ng isang lalaki na hindi siya sira, hindi lampas sa kanyang kalakasan, kapag nagsimula siyang makaramdam muli ng pagnanasa, hindi lamang mula sa loob,
kundi pati na rin na nasasalamin mula sa kanyang kapareha, doon tunay na may nagbabago. Doon siya nagsisimulang mabuhay muli. Ang alak ay hindi isang himalang lunas, ngunit kapag ginamit ng matalino, may intensyon, nagiging bahagi ito ng isang mas malaki at mas mayamang larawan, isang simbolo ng kasiyahan, kalusugan, at muling pagbawi sa kung ano ang maaaring pinapurol ng panahon, ngunit hindi kailanman tunay na inalis. Hindi pa kayo tapos. Hindi pa kayo masyadong matanda. At ang pinakamagagandang kabanata ng koneksyon, lakas at intimasya ay maaaring nasa unahan pa. Ang kailangan nyo lang gawin ay buksan ang pinto at marahil lang buksan ang bote. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko mula sa aking mga taon sa medisina na humuhugot mula sa karunungan ng mensahe ni Dr. Cardenas ay ito: huwag kailanman huminto sa paghahanap ng mga paraan upang mapahusay ang kalidad ng inyong buhay. At huwag hayaang tukuyin ng edad ang inyong potensyal para sa kagalakan at koneksyon. Ito'y tungkol sa pamumuhay ng lubusan pagyakap sa bawat kabanata ng may sigla at bukas na puso. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o sa lalaking mahal ninyo, huwag ninyo itong sarilinin. Paki-like, share at mag-comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin, inyong mga karanasan o kahit isang simpleng handa na ako. Ipagpatuloy natin ang usapang ito at panatilihing buhay ang apoy. Paki-share po ito sa mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makakita ng impormasyong ito na makapagpapalakas loob.